news. Pag hindi nyo alam ang bad news, hindi nyo ma-appreciate ang good news. Ang bad news, walang pupunta sa langit kahit isa. Bad news. Bakit po? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at wala ni isa man na hindi nagkasala, kaya lahat ay mamamatay at pupunta ng impyerno. Bad news. Okay? Paano nyo na ma-appreciate yun? Ibig sabihin, Pastor, kung hindi ko na-meet si Jesus, kung hindi ko kinilala at tinanggap si Lord Jesus Christ, automatic pag namatay ako, pupunta ako sa impyerno. Yan ang totoo, 100%, kaya bad news. At isa pang bad news, hindi natin kayang bayaran ang kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Hindi natin kayang bayaran yan, kahit ikaw pa ang pinakamayaman, ikaw pa ang pinakamabait na tao sa mundong ito, hindi mo kayang bayaran ang kabayaran ng kasalanan na kamatayan, dahil ang kamatayan ay eternal. Pangalawang bad news. Ibig sabihin, kahit anong effort ang gawin ng tao, pera, yaman, bait, pakikipagkapwa-tao, lahat ng alam niyang wisdom, wala ho. Pero ang good news, gumawa si Lord ng paraan. Yung Ama sa langit, gumawa ng paraan, sinend niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang wala na hong sagot, magkaroon ng katugunan. Amen po. So yung bad news, ano po? Lahat tayo pupunta sa impyerno, lahat tayo mamamatay, dahil lahat tayo nagkasala. Yun ang bad news. Ang good news, dumating si Jesus bilang anak ng Diyos, kahit sa isang anak ng Diyos, para iligtas ang mga tao sa sanlibutan. Ano lang ang tanging paraan? Manalig ka lang. Grabe. Si Jesus ang napako sa krus, yun yung aalalahanin natin no, sa mahal na araw, siya yung napako sa krus. Imbis na tayo. Pero kahit po tayo po ipako sa krus, hindi man lang mabawasan ang ating kasalanan. Dahil sino ba tayo? Pag pinako tayo sa krus, ibig sabihin, lapat. Anong pang sinabing lapat? Noong panahon, pag pinako sa krus, ibig sabihin makasalanan. Pero si Jesus, nung pinako sa krus, wala siyang kasalanan. Hindi lapat. Pag tayo pinako sa krus, lapat kasi makasalanan tayo. Nagets niyo po ba? Pero nung si Jesus napako sa krus, unfair. Bakit po? Wala siyang kasalanan. Pero sabi ni Jesus, inaako ko ang kasalanan mo at kasalanan ko para siya ay maging makasalanan. Pwede ba natin palapakan si Lord sa part ko? Inako ni Lord. Hindi niya deserve yung krus. Hindi niya deserve. Pero hindi ho ito ma-appreciate ng mga tao dahil akala ng mga tao sa mundong ito, kaya pa rin nilang iligtas ang kanilang mga buhay. Hindi ito totoo. Kung hindi natin kikilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, mediator, ibig sabihin siya yung tulay. Nung nakaraan, pinag-usapan namin ito na midweek. Yung iba daw, gusto lang nila, direct lang sa Ama. Hindi ka pwede pumunta sa Ama kung hindi ka dadaan sa anak. Amen po ba? Sabi ni Jesus, ako ang daan. Paano ka pupunta sa Ama ng directly kung hindi mo nga kilala ang kanyang anak? Pero alam niyo ho, yung mga nagsasabing mga tao ho, simbahan lang nila maliligtas, kaya nilang iligtas ang kanilang mga sarili, doon po sila mapapahamak. Tayo po ng mga umamin na nagsabi, Lord, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, kailangan kita sa aking buhay, then ikaw ang maliligtas. Bakit po? Sinabi mo sa iyong sarili, Lord, kailangan kita. Amen. So yun ho ang kailangan natin i-proclaim.